So, ang topic natin ngayong umaga is choose to rejoice. Yan. Choose to rejoice. Sabi mo sa katabi mo, choose to rejoice. Okay. So, alam nyo, itong mundo na ating kinalalagyan, maraming bagay ang nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Di ba? Minsan, lalabas ka sa bahay, makikita mo yung itsura ng bahay nyo, makikita mo yung family mo, and then pagpasok mo sa trabaho, makikita mo, tambak yung work, hindi mo alam kung paano umpisahan, di ba? Kung ikaw ay nag-aaral, ang dami mong basahin, ang daming kailangang aralin, di ba? Minsan, konti na lang yung time mo na matulog, no? So, mahirap. Maraming bagay ang minsan nagpapadala ng kalungkutan sa atin. Even yung pandemic, di ba? Na-experience nyo ba? Na parang punong-puno tayo ng takot, nalulungkot tayo. Si Jonah, para siya magkakasakit. So, maraming bagay, no? Iba-iba yung nagiging dahilan ng kalungkutan natin. Kaya nga, mahalaga na tayo bilang mga mananampalataya, nagbabasa tayo ng Bible, no? Kasi sabi sa Philippians chapter 4, pakihinaan nga ng konti, PJ. Ang lakas kasi. Philippians 4, sabi dyan, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Alam niyo ba, yung mas mababaw na version niyan, sabi dyan, celebrate God all day, every day. I mean, revel in Him. Ibig sabihin, araw-araw ng buhay mo, maging magalak ka daw dahil kasama mo ang Panginoon. Kaya sabi, bakit niya kaya kailangan ulitin? Naisip niyo ba yon? Sinabi na nga, maging magalak ka eh. Bakit kailangan niya sabihin? Again, I say, rejoice. Bakit? Di ba tayo, pag may inuutos sa atin, pag hindi tayo sumusunod, inuulit. So ito, sinadya ng ulitin, so that pag dumating yung mga sitwasyon sa buhay natin na nagpapalungkot sa atin, pag dumating yung mga pangyayari that pains us, that hurts us, that steal the joy doon sa puso natin, we will remember this word from Philippians chapter 4, verse 4, saying, rejoice in the Lord always, and again I said, rejoice. Ba? So sabi dun sa verse 5, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. So ibig sabihin, sabi, make it clear. Yung pag binasa niyo yung The Message na version ng Bible, ito yung may explanation, mas mababaw kung ano yung ibig sabihin ng verse. So sabi daw, yung Philippians 4:5, ang ibig sabihin, make it as clear as you can to all to meet that you're on their side, working with them and not against them. Help them see that the Master is about to arrive. He could show up anytime. So, ibig sabihin, let your gentleness be evident. Be at peace with everyone. Why? Kailangan ipakita natin sa kanila na may pagkakaiba yung Kristiyano sa hindi Kristiyano. Di ba? Kahit na magulo yung paligid, marami tayong pinagdadaanan, di ba? We can still be happy. We can still treat people well. Di ba sabi nga nung kanta, kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Iba ang buhay na kasama ang Panginoon.
Kahit na marami kang pinagdadaanan, you still have a reason to smile. You still have a reason to be happy. Why? Because you have God with you. Yung binasa natin kanina, sa verse 6, sabi doon, do not be anxious, or ibig sabihin sa mas mababaw, do not worry, no, about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Sabi, wag ka daw mag-alala sa anumang bagay. Instead na ikaw ay mag-worry, ikaw ay manalangin. Di ba? Ibigay mo sa Panginoon yung mga request mo. Magpuri ka sa Lord, di ba? Yung petition and praises should shape your worries into prayers. Instead na mag-alala ka, sabi, manalangin ka and let God know your concerns. Di ba? Kaya mahalaga na nagbabasa tayo ng Bible. Kapag meron kang pinagdadaanan sa buhay mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Ano sabi ng Psalms 37:4? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So ang salita ng Diyos ay malinaw. At lagi malinaw na sinasabi na kailangan mong piliin na maging masaya. Sabihin mo sa katabi mo, piliin mong maging masaya. O sabihin mo sa sarili mo, piliin mong maging masaya. Di ba, pagising mo sa umaga, it's either you say, good morning, Lord, or pwede mo sabihin, Lord, it's morning again. I have to work. So, sabi, wala daw tao na nobody wakes up happy and successful. It is a choice. You choose if you want to be happy. You choose if you want to be successful. So, kailangan, of course, you have a discipline sa sarili mo. May disiplina ka sa pag-aaral, may disiplina ka sa buhay, may disiplina ka sa trabaho. Sabi, most of us, by nature, are not disciplined enough to make discipline. Diba? Most of us, by nature, are not disciplined enough to make discipline work for us. Nagets niyo siya? Sabi, it all starts with discipline. Sa atin, maaaring marami sa atin ang hindi disiplinado sa buhay, pero alam ko, meron kayong desire na maging disiplinado. Pero, for you to be disciplined, you must make a decision. Ano ba yung dapat kong gawin? Paano ko ba maisasaayos yung aking buhay? So, in order for you to be disciplined, to be happy, or to have joy in your life, sabi, it just doesn't start with discipline, but sabi, it starts with number 1, desire. Dapat meron kang desire dun sa buhay mo. You desire to be happy. You desire to be successful. Ano ba yung gusto ko mangyari sa aking sarili? Ano yung gusto ko mangyari sa aking pamilya? Ano ba yung gusto kong gawin para sa Panginoon? Diba? It should be clear. It should be clear ano ba yung gusto mo na gawin sa iyo ng Diyos. Kasi kung hindi mo nga alam kung ano yung gusto mong gawin ng Diyos para sa iyo, paano kanya matutulungan? So you should have a desire na isaayos yung buhay mo. You should have a desire to be disciplined. Diba? Kung gusto mo matapos yung pag-aaral mo, you discipline yourself when it comes to studying. You learn to budget your time. Alam nyo, young people, kahit yung mga young pro na, ang isang dapat i-master nyo sa buhay nyo
is yung pagmamanage ng oras. Madalas ito yung nagiging problema, kaya matagal nating maabot yung success sa buhay natin. Di ba? Sabi, sa paglalakbay mo sa buhay, kung bawat asong tumatahol ay titigilan mo, hindi ka makakarating agad sa patutunguhan mo. Ibig sabihin, if you encounter unnecessary things, situation in your life, tapos titigil ka doon ng pagkatagal-tagal, pag-iisipan mo ng pagkatagal-tagal, mag-i-spend ka ng masyadong madaming panahon doon, it will take you a lifetime to reach your goal or your dreams. Okay? So you have to have the desire. Gusto ko, Lord, makatapos na ako ng pag-aaral. Paano ka makakatapos? Hindi mo pinapasa yung mga exam mo. Kasi cellphone ka ng cellphone. Gala ka ng gala. Di ba? Instead na nagre-review pag may nagaya, oy, punta tayo dun sa food park. Sige. Hindi na nag-review. Di ba? May trabaho kang dapat tapusin sa work mo, nagkaayaan kayong mamasyal, o sige, bukas ko na ito tatapusin. So you see, if you really desire to finish the work sa buhay mo, hindi mo pagtutuunan ng pansin yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. You must learn. You must know what you want to do. You must be sure, ano ba yung gusto ko mangyari sa buhay ko? You have to have the desire. Maging sa ministry, ganon. Lord, gusto ko po maging leader. Gusto ko po magkaroon ng ministry. Gusto ko po mag-lead ng cell group. Pag naman may training, absent ka. Di ba? So, you should have first the desire. And then number 2, make a choice. You have to make a decision. Sabi, we make choices every day. Some of our choices don't hurt us, but some of our choices can hurt us. So, be wise in making decision. Huwag kayong, di ba may kasabihan, huwag kang magdi-decide na sobrang saya mo, at huwag ka din magdi-decide na ikaw ay galit. Di ba? You have to stay calm and make a choice. Piliin mo. Ano ba yung gusto mong mangyari? Piliin mong maging masaya. So sabi dun sa verse 5, di ba? Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. You make it clear. Di ba? Ito yung gusto kong gawin. Kasi pag alam mo yung gusto mong gawin, all your actions, di ba, all your plans, doon nakadirect sa gusto mong mangyari sa buhay mo. So, maaaring kahit na tayo ay Kristiyano, minsan pinipili natin na hindi maging masaya. Bakit? Kasi lahat na lang nung hindi magpapasaya sa atin, wini-welcome natin sa buhay natin. Di ba? Sabi, every day, maraming itinatapon na basura, di ba, sa buhay natin. Pero, meron tayong karapatang pumili kung gusto natin na yung basura na yon ay manatili sa buhay natin or itapon natin. Make a decision to throw those garbages out of your life. Di ba? You make a choice. Choose to be happy. If you are truly God's child, di ba? Yung kagalakan, para talaga yan sa'yo. So, wag mong piliin na maging malungkot. Kaya pag nakakita ka ng tao malungkot, make it sure na patunayan mo na ikaw ay asin at ilaw ng sanlibutan. Pag napadikit ka sa malungkot, sasaya sila. Hindi yung pag napadikit ka sa malungkot, malungkot ka na rin. Di ba? Asin tayo, dapat tayo yung nagpapalasa.
Tayo ay ilaw. Dapat tayo yung nagbibigay ng liwanag. Hindi tayo yung tumutulong para pumatay ng liwanag. We should be God's instrument in making other people happy. Di ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha ba silang malungkot? So, merong gustong maunawaan si Apostol Pablo na mahalagang bagay sa bawat isa sa atin dito sa ating binasa. Ang sabi diyan, ang Diyos ay malapit. The Lord is near. And sabi ko nga, He could show up anytime. Diba? Hindi malayo ang Panginoon sa atin. He knows what is happening in our lives. We are never alone. Diba? If you are hurting, alam yan ng Panginoon. Lagi mong isipin, nandyan lang si Lord. Diba? Sabi nung kanta, I'm only one to call away. I'll be there to make. Ano yung susunod? I'll be there to save the day. O, diba? Hindi si Superman yun. Si Jesus yun. He is just one call away. You just have to ask Him. Diba? He could show up anytime in your trouble and you'll be okay. He could show up any second na meron kang mabigat na pinagdadaanan. And if the enemy is striking you, di ba? He could show up any second to protect you. Sabi, He could show up with a financial blessing that will turn things around for you. He is just one call away. Kaya sinasabi dito ni Paul na magalak ka kahit na marami kang kulang sa buhay, kahit meron kang pinagdadaanan, sabi ni Apostol Pablo doon sa Philippians, rejoice in the Lord always. Hindi sabing sa umaga lang, hindi sinabing sa tanghali lang, but sabi dyan, palagi. Diba? Maging masaya ka palagi. Pangatlo, paano ka daw magiging masaya sa buhay? Be obedient. Learn to listen. Diba? Especially to your parents, to your leaders. Learn to master listening to God. Diba? Alam niyo, may mga panahon, dapat turuan natin yung sarili natin na tumahimik. Kahit sa pananalangin. Hindi kailangan na sa lahat ng panahon, tayo ang nagsasalita. May pagkakataon, we should let God to do the talking. Let Him speak, di ba? Para malaman mo, ano ba yung gusto ng Diyos na gawin ko. Alam nyo, sa buhay natin, if we know that we are doing what God wants us to do, if we are doing the will of God in our lives, sabi, it will bring immeasurable joy to your life. So that is why obedience is so important. Dahil most of the time, may mahalagang message ang Diyos para sa atin. Kaya lang, we are too busy talking. Diba? Learn to listen. So the best example of this is yung nasa 1 Samuel chapter 3, noong tawagin ng Panginoon si Samuel. Di ba? Sabi doon sa 1 Samuel chapter 3 verse 1, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. Nung panahon na si Samuel is under training, di ba? Nasa templo siya, tinetrain siya ni Eli, sabi,
noong mga panahon na yon, madalang ang nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi, nakakalungkot yung panahon na yon kasi konti lang yung pinipili ng Panginoon na kausapin. Why? Dahil maraming tao ang nabubuhay sa kasalanan. Lagi natin sinasabi at ng salita ng Diyos, kung meron man bagay na nagpapalayo sa atin at sa Diyos, yun ay ang kasalanan. It disconnects us from God. So, kaya yung pakikipag-usap ng Diyos noong panahon na yon is very rare. Kaya alam nyo, mapalad tayo kasi tayo ay nakakilala sa Panginoon and we can go to church and hear the Word of God. Kaya dapat hindi natin pinalalampas yung salita ng Diyos. Pag napunta kayo sa church, learn to listen. Di ba? Hindi yung sermon na nagse-sermon ka pa din. So, mapalad tayo kasi maraming tao ang pagdating ng araw ng Panginoon, they are not in church. Kahit na pwede sila, but they are not interested to be in church. So dun sa verse 2, nung 1 Samuel, sabi, one night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. 3. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. 4. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call you. Go back and lie down." So he went and lay down. Again, the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." My son, Eli said, "I did not call you. Go back and lie down." 7. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. So si Samuel was in the early stage of training. Bata pa siya nito eh. Di ba pagkapanganak sa kanya, after winning, pinasusulang siya ng nanay niya, dinala na siya sa templo. No? Kasi ipinangako siya nung kanyang ina na maglilingkod sa templo. So, hindi pa siya familiar talaga, sino ba yung Diyos, bakit ba ako na talaga nasa templo, but he is so willing to obey. So you see, si Samuel, hindi pa niya kilala ang Panginoon yet. Doon sa period na very rare mangusap ang Diyos, He spoke to Samuel. So, ibig sabihin, kahit hindi mo kilala ang Diyos, He has the power to speak in your heart. You can clearly hear His voice. So, the Lord called Samuel a third time, sa verse 8. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So, walang kaalam-alam si Samuel na ang Diyos na pala yung tumatawag sa kanya. 3 times na tinawag siya ng Panginoon, but he missed. Diba? Doon siya pumupunta kay Eli. So minsan tayo ganun. Ang Diyos nangungusap na sa atin, meron ang Diyos na gustong ipagawa sa atin, but we miss that opportunity. Why? Because we don't truly know who God is. Di ba? Kaya kailangan natin maunawaan na ang Panginoon ay malapit sa atin, ang Panginoon ay nangungusap sa atin, and we must be familiar doon sa tinig ng Diyos sa atin. So doon sa verse 9, sabi dyan, Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and laid down in his place. So sinasabi natin kanina, very rare nung panahon na yon ang kinakausap ng Panginoon. But God is very patient with Samuel. Kahit sa atin, masyadong patient ang Panginoon. Minsan parang nagtetengang kawali tayo.
Sino dito yung pag tinatawag ng nanay, tas ayaw nyo sumunod, parang wala kayo narinig? Di ba? Parang ano lang, nying. Tapos pag lumapit yung nanay, kanina pa kita tinatawag. Wala akong naririnig. Di ba? So, but doon sa situation ni Samuel, hindi nagsawa ang Lord. He was so patient. 3 times, sabi siguro ng Lord, ano ba naman to si Samuel? Tinatawag ko kung saan nagpupunta. Di ba? Tinatawag ka ng Lord. Oy, Nika, pumunta ka sa church. Sabi ni Nika, sino kaya? Ay, pupunta ka sa palengke. Hoy, Nika, pumunta ka sa cell group. Sino ba yun? Ay, mamamasyal ako sa tambayan. So, but God is very patient. He did not give up on Samuel. Kaya nung sinabi ni Eli kay Samuel na pag tumawag ulit sa'yo, sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig ang inyong lingkod. So, dun sa verse 10, sabi, the Lord came and stood there calling us at other times. So, tinawag ulit siya, katulad nung una, Samuel, Samuel. Then Samuel said, speak, for your servant is listening. So, tinawag ulit siya. Maaring sa atin dito, maraming tinatawag ang Panginoon. Di ba? God is speaking in our lives. Meron siyang gustong ipagawa. Sana, time would come that we would be like Samuel, realizing that it was God. Pag nagsalita ang Panginoon, sasabihin natin, speak, Lord, your servant is listening. In every day of our life, we should ask God to speak through us. Hindi bibitaw ang Panginoon. Why? Because He knows if you obey yung kanyang sinasabi, you will have the best life that you could ever have. Kasi maganda yung plano ng Diyos sa atin. We just have to obey. Diba? Huwag tayong parang bata na pag may pinagawa, ayoko, Lord. Diba? Ang hirap naman po, Lord. Iba na lang, si Kuya Jonard na lang po, wag na po ako. Diba? Minsan nagiging paniki na kayo. Yeah, there are times nagiging paniki tayo. Lord, ba't ako? Iba na lang po. So, we should always ask God to speak through us. And we should be willing to listen to His message. Ano yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin? Sabi, kapag alam natin na ginagawa natin yung gusto ng Panginoon na ating gawin, if we know that we are doing the will of God, it will bring immeasurable joy in our lives. So, don't ever stop calling the Lord. So, sabi dun sa verse 11, and the Lord said to Samuel, see, I am about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears of it tingle. So, anong ibig sabihin nito? Sabi ng Panginoon, makinig ka maigi, Samuel. No? Ako ay gagawa ng isang dakilang bagay sa bansang Israel. And sabi doon, yung mas mababaw na version, that it is going to shake everyone up and their attention. So you see, kung hindi nakinig si Samuel, the Israelites will never know na merong dakilang bagay na gagawin ang Panginoon sa kanila. And I believe that God is getting ready to do something for His people in this place, and it's going to shake everyone up. God is going to do something that will get our attention. And He wants us to be ready. God is going to do something for His body that will shake up unbelievers.
Young people, choose to rejoice. Number 4, focus on God. Alam natin na lahat tayo may pangangailangan, di ba? Sino dito yung walang needs sa buhay nila? That you have everything that you need. Di ba? Wala. So lahat tayo may pangangailangan. May kanya-kanya tayong needs sa buhay natin. But the problem is, sometimes, we focus too much on our needs. And we forget about God. We forget that we serve a mighty God. We forget about the promise of God that He will provide all of our needs. Diba? Sabi dun sa Philippians 4:6, do not be anxious or do not worry about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. You focus on God. Pag may dumating na mahirap sa buhay mo, you focus on God. Pag meron kang pinagdadaanan na parang walang solusyon, you focus on God. Di ba? Pag nawala ka doon sa ministry mo, you go back, you focus on God. Ituturo sa iyo ng Panginoon kung ano mo yung dapat mong gawin. Sabi, let your petitions and praises shape your worries into prayer. Dapat palagi ang una nating shelter kapag tayo ay may pinagdadaanan ay ang Panginoon. Ilapit natin yung concerns natin sa Diyos. Di ba? If that would be the case, kapag alam mo na merong nagdadala katulong ka na nagdadala ng burden mo sa buhay, gumagaan. And it will bring you joy na, wow, may tumutulong sa akin. Diba? Nakakatuwa naman. So, never forget to pray. Praise God always sa buhay mo. Praise brings joy. Praise release the power of God. Then sabi, then go to God and with your prayer list, di ba? Let Him know what you want. Let Him know what you need. You have to be specific about it. Lord, gusto po ng ano. Sino sa inyo yung magaling umintindi kapag ang kausap nyo, puro ano yung dulo? Alam mo ba yung ano? Ano siya? Oo. Di ba? So you have to be specific even in your prayer. Sabihin mo sa Panginoon, if you need healing, then tell Him you need healing. Di ba? If you need blessing, spiritually, financially, tell Him what you need. Tell Him what you want. Di ba? If you need freedom, if you need peace, if you need a miracle, di ba? Sabihin mo sa Panginoon. Kailangan lang umupo ka, you spend time talking with God. Di ba? Get in touch with Him. Instead of your worries shaping you, di ba? Let prayer shape your worries. Hayaan mo ang Diyos ang magbago ng sitwasyon mo. Choose to rejoice. Sabi, our desires become our decisions and our decisions become our discipline. If you are focused doon sa gusto mo mangyari sa buhay mo, you will be disciplined na kahit anong dumating dyan, hindi ka basta-basta masusway. Diba? Hindi basta-basta mababago yung isip mo kasi alam mo na yung ginagawa mo, yun yung talagang gusto mo. And yun ang gusto ng Panginoon sa'yo. So, lagi nating tandaan na nasa atin ang pagpili. And you should choose to rejoice. 5, praise God always.
if you will read the book of Psalms, si David, he chose to rejoice. Kahit na marami siyang problema sa buhay, pag binasa mo yung lahat ng writing niya, ang umpisa at ang katapusan niyan, laging, praise ye the Lord. Di ba? When we praise God, rejoicing comes. Anong sabi nung kanta? I'm trading my sorrow. I'm trading my sickness. I'm laying them down for the joy of the Lord. Diba? Praise God always. When you're lonely, when you're broken-hearted, when you are sick, when you have so many things going on in your life, praise the Lord. Praising God will bring joy to your life. Praising God releases the power of God in your life. Natatandaan nyo ba yung kwento nila Peter, nila Paul, di ba? Noong sila ay nasa kulungan, miracles happen. Di ba? Chains are broken. Why? Because they praise God. In every situation, praise God. Make a choice to rejoice. 6. Bago pala yun. Sabi dun sa Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Sino dito ang may hininga? Parang yung iba wala na. Sino dito ang may hininga? Sabi, lahat na may hininga, purihin ang Panginoon. Pwede ba ngayong umaga, lahat na may hininga sabihin, praise the Lord! Praise the Lord! Yun na ba yung pinakamalakas sa mga may hininga? Para kayong kinakapos ng hininga. So, ulit nga, lahat na may hininga sabihin, praise the Lord! Praise the Lord! Choose to rejoice. Number 6, share the love of God to people. Sabi sa Isaiah, chapter 61, verse 1. Isaiah 61, verse 1. Wala yun dyan eh. Hindi ko binigay sa kanila para hindi matutulog si Kuya Paul. Joke lang. Sabi dyan, the Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. So ito yung tungkulin ng bawat isa sa atin. It is a responsibility na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Di ba sa loob ng bahay, or kahit sa work, or sa school, pag natapos mo yung assignment na ibinigay sa'yo, anong nararamdaman nyo? Ha? Malungkot kayo? Sino dito yung pag natapos yung project, ay, salamat, natapos yung project ko. Di ba wala? Sino dito yung pag nakatapos ng pag-aaral, sa wakas, graduate na ako. Di ba? Hindi naman ganon, di ba? Sabi, yes! Natapos ko yung project ko! Di ba? Yes! Graduate na ako! Kaya ba kahit pag-graduation, bawal ihagis yung, yan yung tawag sa sombrero? Hindi yung toge eh. Basta yung hat. Kahit sabi ng teacher, bawal ihagis, o pag sinabing, I now pronounce you graduate, di ba? Sigaw yung estudyante, inaagis pa rin yung sombrero wife because you are so happy. So you see, kapag nagawa natin yung gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin, and number one of that is winning souls. Kapag naka-win souls tayo, it brings joy to us. Why? Natapos mo yung iyong assignment. So whatever we receive from God, let us share it to
people. Sabi natin, kapag ang isang body of water, o sabi natin ilog, kapag ang isang ilog hindi kumikilos, ano yon? Patay. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba silang patay? So, but kapag ang ilog dumadaloy, sabi, it is a healthy water. It's the same thing sa atin. Kapag yung tinanggap natin sa Panginoon, dumadaloy sa buhay natin, at dumadaloy yan sa ibang tao, we become healthy spiritually. And healthy Christians are happy Christians. Sabi mo sa katabi mo, a healthy Christian is a happy Christian. Diba? O, ngayon, tanungin niyo yung sarili niyo. Healthy ba kayo? Baka healthy lang tayo sa labas, pagdating sa loob, payat na parang isang bulati na lang yung hindi pumipirma. So, God is telling us na hindi natin dapat sarilinin yung mga bagay na tinanggap natin sa Kanya. But let us share it to people. Kung ano man yung kabigatan sa buhay natin, di ba? Ilapit natin yan sa Panginoon. Because God has given us, sabi, the joy of gladness, the garments of praise. Anong verse nga yun? PJ, anong verse yun? Yung you have given me the oil of gladness. Ayun, ayan din, Isaiah 61 verse 3. O, basahin natin from 2. Sabi dun sa verse 2, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. 3, and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord, for the display of His splendor. Yung splendor, glory. Di ba? We were chosen by God to display His splendor. Sabi sa Nehemiah 8:10, sabi ni Nehemiah, this day is sacred to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. So, kung may mga bagay na nagpapalungkot sa atin, nagpapaalis ng pag-asa natin, nagpapalayo sa atin sa Diyos, sabi, always put your focus to God. Choose to rejoice. Kahit na maraming problema, marami tayong pinagdadaanan, you should make a decision. Choose to rejoice. Pwede mo bang sabihin sa sarili mo, I choose to rejoice. So, can we all bow our heads, close our eyes? Sabi natin dun sa ating pinag-usapan, God is near. Alam ng Panginoon yung nangyayari sa buhay mo. Hindi man yan malaman ng iba, but God knows. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo. You just have to learn to talk to God, to obey His word. Try to listen to His message for you.
so that you would be well guided in your life. Let us all pray.